Be stand daw, be stand. Be stand. Be firm in the faith. Walang atrasan. Kahit sablay. Kahit stand. Kahit sablay. Ang keywords po binigay dito yung yung Ephesians chapter 6 verse 13. Sabi doon, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Yun pala. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Yan po ang kwan po nito matatag na tatayo. Sabi nga ng mga kwan alam niyo ba yung kasabihan na kwan? Na kung saan ka nadapa. Kung saan ka nadapa? Doon ka bumangon. Parang ganun daw yun Pero sabi nung iba, bago ka na bumangon, gumapang ka muna para wag doon sa lugar na yun ang iyong para makita ng mga taong nagpadapa sa iyo na bumangon ka, hindi sa lugar na yun, hindi sa ibang lugar. Alam niyo mo, hindi naman tayo madadapa Bakit tayo nadadapa? Kuminsan pinapatit tayo, di ba? Kasi kung tinitingnan naman natin yung ating dinadaanan, hindi naman tayo madadapa. Kaya lang kuminsan may mga pumapatid sa atin. Kuminsan may mga nagtutulak sa atin. Kuminsan may mga bumabangga sa atin. Kaya tayo ay nadadapa. Kaya dapat suot-suot daw natin yung armor na yon sa English version sabi niya, armor of God. Ang kasuotang pandigma. Ang sa ibang kasuotan niyan, baluti. Ano? Hindi kasi nakalagay dito. Pero ano ba yung armor of God na pinag-uusapan natin dito? Alam ba natin yun? Yun po pag na-imagine nyo yung unang panahon, pag nagipaglaban po sila, full armor sila talaga. Meron nakalagay sa ulo, mga baluti, sa wrist. Tuloy-tuloy natin yan para makita natin yan. Kung kaya't maging handa kayo, ipigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yun po yung mga sinasabi nun na armor na baluti ng ating na nanggagaling sa ating Panginoon. Sa English, tingnan niyo sa English version para tayo mag-get. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand. Tapos, stand firm with the belt of truth. Ito po, bali, yung unang-una, yung belt of truth. Tapos, yung armor of righteousness, o breastplate of righteousness, ito yung nilalagay sa breast. Makikita natin dito, no? Bakit kailangan natin magsuot ng armor?
Nung unang panahon, kailangan nilang magsuot ng armor dahil nakikipaglaban sila. Ang ang kalaban nila mga may sibat, may tabak. Pero ngayon kailangan ba natin magsuot ng armor na mga ganito? Kasi wala naman tayong kalaban, di ba? Na may sibat, may tabak. Madalang 'yon. Kasi dapat ang pinag-uusapan kasi natin dito ngayon yung spiritual na armor. Kaya maaaring may magsabi sa inyo na baka irrelevant na yan mga bagay na yan na itong tinatapik natin ngayon na sa Ephesians chapter 6 verse 13 na yung armor. Baka irrelevant na yan sa ating panahon ngayon. Kasi bakit kailangan pa natin magsuot ng helmet, ng breastplate, sapatos, tsaka magdala ng espada, no? Yun po yung sinasabi doon kasi noong unang panahon, ang kalaban nila ay tao rin, o kalaban nila ay mortal. Pero sa panahon natin ngayon, ang kalaban natin ay hindi po mortal ang matinding kalaban natin ngayon eh. Yung mga binanggit ko po na mga armor na yan ay spiritual po yan. Pero dapat malaman natin kung sino yung mga kalaban natin. Sino bang kalaban natin talaga? Pag noon pong tinanggap natin si Jesus Christ, automatic po naging kalaban tayo ng kalaban ni Jesus Christ. Ang kalaban ng Diyos. Sino bang kalaban ng Diyos? Satanas. Amen. Kaya nung tinanggap natin si Jesus Christ, automatic na yung kalaban tayo ni Satanas. Nung hindi pa natin tinanggap si Jesus Christ, hindi natin kalaban si Satanas, di ba? Ibig sabihin, pag hindi natin kalaban, kakampi natin. Hindi, ganito kasi yung sinasabi ng iba eh. Yung iba kasi sinasabi nila, bakit kung kailan tinanggap ko si Jesus Christ, bakit kung kailan nagsimba ako, at saka ako nakaranas ng ganito. Marami pong nagsasabi ng ganyan. Bakit nung tumalo ko sa simbahan? Bakit nung tinanggap ko si Jesus Christ? Bakit saka ko naranasan yung ganito? Alam niyo po, nung tinanggap natin si Jesus Christ, automatic naging kalaban tayo ng kasamaan eh. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, na parang namulat tayo sa mga bagay na nakita natin na mali. Kaya, noon, may makikita tayong, nung hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoon Isus Kristo, makikita natin yung mga kamalian, parang normal lang. Okay lang yan, gumawa sila ng ganyan, normal. Pero nung tinanggap na natin si Jesus Christ, hindi na normal yung mga bagay na yon. Kaya, sinasabi nung iba na bakit ako nagkaganito nung tinanggap ko si Jesus Christ, bakit parang lalong nagulo ang buhay ko. Hindi po ganoon. Unang-una, ganito yun eh. Unang-una, naging kalaban mo ang demonyo. Pangalawa, naging open ka sa mga bagay-bagay na masama. Dati hindi mo pinapansin yung mga masama. Okay, normal lang yan. Kaya, ibig sabihin, naging aware ka. Naging aware lang po tayo sa buhay natin. Yun ang ibig sabihin nung tinanggap natin si Jesus Christ, naging aware lang tayo sa mga masasama. Kaya akala natin, hindi magkumanda ang buhay natin, pero naging aware lang tayo. Ganon yun. Ito po yung sinasabi dito, na dapat isuot natin yung armor na nanggagaling sa ating Panginoon, yung armor of God. Dapat isuot natin to para maging may panlaban tayo sa demonyo. Kasi, sa ito nga sinabi ko, nag-automatic kalaban tayo ng demonyo, kaya dapat may panlaban din tayo sa kanya. Unang-una, sinasabi doon, yung belt of truth, yung armor of breastplate, yung nilalagay sa dibdib, yung sapatos, na safety shoes siguro yun. yung shield of faith, tsaka yung helmet of salvation, tsaka sword of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin po ng belt of truth, Itong unang-una, yung belt of truth.
Sa verse 14. Ibig sabihin, pagkakaroon tayo ng life, give stability. Pag alam po natin yung katotohanan, ito po yung katotohanan eh. Pag alam natin yung katotohanan, magkakaroon tayo ng stability. Ano ba yung katotohanan? Sabi ni Jesus Christ, ano ang katotohanan? Sabi niya, di ba? Ito yung nagre-represent ng integrity o integridad para sa atin. Ano ba yung integridad o integrity? Yun po yung may paninindigan ka na alam mo yung katotohanan dahil nasa kay Jesus Christ ka. Yun po ang isang sinasabi doon. Ang kabaliktaran po na yan, yung tinatawag na hypocrisy. Kasi yung alam mo na yung totoo, ginagawa mo pa rin. Yun po yung mga hypocrite eh. Alam na nila yung totoo, ginagawa pa rin nila. Tayo, alam na natin yung totoo, kaya hindi na natin ginagawa. Kaya pag may nakikita tayong kasalanan, aware na po tayo doon. Yun po ang ibig sabihin nun. Yung may stable tayo, stability sa ating pananampalataya. Because we know the truth. Because we wear the belt of truth. Dahil sinusot natin yung belt of truth. Gusto Tagalog yun. Sinturo ng katotohanan. Pangalawa, yan po yung body armor o breastplate of righteousness. Ibig sabihin, buckle the breastplate of righteousness. Ito po yung pangalawa, no? Yung breastplate of righteousness. Ito po yung sumisimbolize po ito sa kanis, yung purity of our heart. Yung breastplate, kasi yung breastplate po nilalagay po dito sa pating dibdib. Kaya nagsisimbolize po yan ng pinoprotekta niya yung heart natin. Nagsisimbolize ng purity of our heart. Nakalagay nga po sa sa Matthew chapter 5 verse 8, sabi doon, blessed are the pure in heart, sabi doon. Dahil, sabi doon, Matthew chapter 5 verse 8. Ayan. Mapalad, sa Tagalog yan, mapalad ang mga, dahil makikita nila ang Diyos, sabi doon. Blessed, kaya napakaganda po yung, mayroon tayong breastplate of righteousness. Dapat may righteousness po tayo, may purity po ang ating puso. Ganun. Dahil makikita natin ang Diyos. Panlaban po natin yan. Pangatlo, yun pong verse 50. And with your feet fitted with readiness to come from the gospel of peace. Of peace. Mayroon po tayong yung sinusot nila kasi nung una para sandalyas lang, para mabilis silang tumakbo. Ganun po yun. Tapos, ang sinasabi dito, dapat maisot din natin yun para mabilis tayong ma-spread yung good news. Ano ba yung good news? Yun pong gospel, yun po yung Bible, yung tinatawag na good news. Kaya, dapat mabilis tayong i-spread yung good news, sabi doon. Dahil yung good news, yun po yung, ibig sabihin yung, ano bang unang sinasabi ni Jesus Christ sa atin? Yung magkaroon ng peace. Sabi doon, peace be with you. Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan, sabi niya. Kaya yun po ang ibigay po natin sa mundo, yung kapayapaan. Mabilis tayo magbigay ng kapayapaan. Sabi nga doon, peace with God, peace with myself, at saka peace with your neighbor. Sabi doon. The two great commandments, sabi doon sa, ano ang pinakadalawang commandment na sinabi ni Jesus Christ na sundin lang natin? Ang sabi doon, sa Matthew 22 verse 37, mahalin mo ang iyong, Matthew 22 verse 37. Love the Lord your God. Yan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Yun po yung nasa gospel po yan. Yan ang sinabi ni Jesus Christ na dalawa. Kaya ibig sabihin niyan, mahalin mo ang iyong Diyos, peace with God, at ang iyong sarili. Nakalagay sa sarili. Yan. Ibig pag-ibig sa iyong sarili. At peace with yourself, at saka peace at saka sa neighbor. Yan po. Kailangan mabilis tayo sa pagbibigay ng peace sa ating sa Diyos, sa ating sarili, at sa ating neighbor. Number 4, shield of faith. Faith. Shield of faith. Pag binibilisan ko lang kasi, ay hindi parang nire-review ko lang yung ating one.
shield of faith. Lagi ninyong yan. Shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of evil one. Ito po yung natatapik na natin ito. Dapat yung matindi yung paniniwala natin, pananampalataya natin. Ito yung be firm. Yan, yung po yung topic pala natin ngayon. Be firm in the faith. Alam niyo po, kung talagang ang pinanghawakan talaga natin ay pag-ibig, ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kahit na anong, sabi doon, kahit na naglilip na palaso ng Diablo, kahit na anong matatanggap natin, sinisimulis na yung mga palasuin na tumutusok sa atin. Ano ba yung mga, kahit ano yung kinichismis nila tungkol sa atin, maninira nila tungkol sa atin, o gusto nila tayong siraan sa Panginoon, kung ano yung mga kinichismis nila na ibang aral para sa atin. Kung nag-firm po tayo sa ating faith, ay wala po yun. Kung baka sa kanil, tumatalbog lang yun. Kaya kailangan po, may karoon tayo ng shield of faith, o certainty sa ating pananampalataya. Certainty na tayo ay naniniwala sa ating Panginoon. Sigurado ba tayo? Naniniwala ba tayo? Amen! Amen! Naniniwala. Amen. Kaya dapat be firm in our faith. Number 5, dapat isuot po natin yung helmet of salvation. Isuot ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak na helmet of salvation. Ito po yung helmet of salvation kasi ito yung ibig sabihin, pinoprotektahan na yung ating ulo o ating utak. Ating pag-iisip pala, ating pag-iisip. Parang magkasama din yan sa yung stand firm sa ating pananampalataya. Kahit na tumusok sa inyo, pag kasi kung ano yung itinutusok nila sa atin, itinutudlan nila sa atin na masasama, huwag natin pansinin sa ating puso at saka sa ating isip. Yun ang ibig sabihin nun. Dapat na-shieldan yung ating pag-iisip. Kasi pag nataniman na ng iba yung ating isip, magkakaroon tayo ng doubt. Yun po ang isa sa mga pinakaman dyan yung pagkakaroon tayo ng doubt eh. Pag nagkaroon tayo ng doubt, wala, sunod-sunod na yun. Kaya dapat meron din tayong shield sa ating ulo. Dapat wala tayong dapat pinoprotektan natin ang ating isip sa mga masasamang isip, sa mga masasamang dumadali sa ating isip. Ano ba yung kadalasan masasama na pupunta sa ating isip? Kadalasan dun yung una-una yung mga narinig natin sa ating mga kapitbahay o yung mga napapanood natin. Kaya dapat may pan-shield tayo dyan. Ano pan-shield natin? Yung word of God. Kailan? Ano susunod? Yung dapat hawak-hawak natin yung sword of the spirit. Dapat may manlaban din po tayo. Ano nyo ba, pag nakikipagdigma ka, kahit noong panahon, pag nakikipagdigma ka, dapat may panlaban ka eh. Ito po yung panlaban niya, yung sword of the spirit. Ano ba yung sword na yun? The word, which is the word of God. Ano bang nakalagay sa Hebrews 10:25 sa Hebrews 10:25 ngayon? Hebrews 10 Hebrews 4:12 pala. Yung the word of God is powerful and Hebrews 4:12. The word of God is yan. Ang salita ng Diyos, ito po yung panlaban natin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas patalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ito pa ang panlaban natin, yung Word of God. Yung Word of God po, pag ibinabato or i-declare natin sa mga tao na hindi kumakalaban sa atin, hindi man akala siguro natin sa ating sarili pag hindi sila nagre-react, walang power. O kaya okay lang
lang. Pero hindi po. Yun po ay tumatagos po yan sa kaibuturan. Sabi nga doon, tumatagos yan sa tumatagos. Maging sa kaibuturan ng kaluluwa. Huwag lang po tayong magsawa na magsabi sa kanila ng mga word of God, ano? Dahil tumatagos po yan sa kanilang, sa kaibuturan ng kanilang puso, kaluluwa. Kaya napakahalaga po kung halimbawa minura nila tayo, huwag po tayong sumagot ng mura din. Ang isagot po natin yung mga word of God. Pwede natin sabihin isa na masama yan. Pwede natin sabihin na mas maganda kung magkakaroon po tayo ng mga memory verse para malaman natin yung mga bagay na i-inject din natin sa kanila. May mga hindi kasi may mga verse ba kayong alam sa Bible? Napakahalaga po yung mayroon tayong alam na verse sa Bible dahil yun po yung ipangungontra natin sa kanila eh. Yun po yung sasabihin natin sa kanila. Kasi kung halimbawa may nagmura sa inyo at may gusto kayong verse sa Bible na sasabihin niya, sabi doon na huwag kang magmumura, bawal magmura. Kung ang gagawin natin ay magbubukas pa tayo sa Bible, wala na, umalis na yung kalaban natin. Kaya dapat mayroon po tayong verse na ilalagay po sa ating isip, sa ating puso, para yun ay pangontra natin. Dapat sabi doon, dapat hawak-hawak na natin, sabi niya eh. Dapat hawak-hawak natin yung sword na yon. At ano ba sabi doon? Balik tayo sa chapter verse. Ephesians 6:16 din. Ephesians chapter 6 verse. Yan. Ano sabi doon? Yan. Yung 17, 18. Yan. Yan, ito po. Ang isa sa pinakamahalaga. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kahit na alam po natin yung mga yun lahat, kahit na naisusot natin, kung wala pong panalangin, hindi po magkukan yan, hindi po magtatagumpay. Kaya napakaganda po, no? Ikuwento ko lang po ng konti. Si David, kilala natin si Haring David, di ba? At saka nung kapanahonan ni David, ang hari si Haring Saul. Ang kalaban nila, malaking tao. Tapos sabi ni David, lalabanan ko yan. Ano sabi ni Haring Saul? Sige, isuot mo ang aking mga baluti, sabi niya. Sinuot nga ni David yung mga baluti yan, yung mga armor na yon. Sabi niya? Hindi makagalaw si David kasi malaking tao si Saul. Hindi makagalaw, sabi niya, inubad din niya. Yun po ang ibig kong sabihin, ano? Yung mga armor na binanggit natin dyan, ay kung sasabihin niyo na irrelevant sa panahon natin ngayon, tamang irrelevant talaga yung mga armor na sinabi. Pero ano sabi ni David? Nanampalataya lang siya sa Panginoong Diyos. Hindi niya kailangan yung mga armor na yon. Anong kailangan niya? Spiritual na armor ang kailangan niya. Kaya ito po pinag-aaralan natin. Spiritual na armor po ang pinag-aaralan natin. Hindi po armor na ito. Yun po ang kailangan natin. Yung spiritual na armor na manggagaling sa Panginoon. At ayun na, pinakamatindi dyan, kailangan ng, dun sa, 6 verse 18, kailangan ng prayer. Yun po ang prayer. Kaya, napakahalaga po na may suot natin yung armor of God na sinasabi dito. Kaya, kasi pag ipaglaban tayo, mayroon tayong panlaban sa ating Panginoon, sa ating kalaban. Ngayon, dito na tayo sa ating topic.
Sabi doon sa verse 1, hindi ka tinawag para maging perfecto. Tama naman, hindi tayo tinawag naman. Alam nyo po ang ating Panginoon Diyos, lahat po ng mga tinawag niya, wala pong perfect doon. Kung makikita natin sa mga prophet, lahat po sila ay may kahinaan, lahat sila ay may nagawang masama. Kaya, hindi po tayo tinawag para maging perfecto. Tinawag po tayo para tumayo sa ating sarili. Kung babasahin po natin yung mga sa Bible, makikita natin lahat doon na lahat ng mga tinawag ay mayroong talagang witness talaga. Kaya hindi ka tinawag para maging perfecto. Tinawag ka para tumistang. Sabi dito, like soldier in the battlefield, ang tagumpay ay hindi kung paano ka lumaban. Ay kung paano ka ka-faithful sa iyong laban, sabi doon. Totoo po yun. May mga makikita natin na mga labanan sa mundo na sa Bible nangyayari yan. Kahit sa mundo nangyayari din na kukunti lang sila pero natatalo nila yung mga kalaban. Dahil faithful sila sa kanilang pinakikipaglaban. Yun po yun. Yun po ang nagiging nagpupush sa kanila. Number one, pag nag-fail po tayo, kailangan mag-forward. Kailangan po, wag po tayong go away. Wag po tayong umalis pag nag-fail po tayo. You must go forward. Ang bumagsak, pwedeng tumayo. Basta wag lang tatakbo. Yan po. Ang bumagsak po, pwede po tumayo. Pero wag lang tatakbo. Kaya nga po, tayo sa ating pananampalataya kumisan, kasi i-compare natin dito sa ating faith, spiritual, kasi yun ang pinag-usapan natin. Kumisan na sabi dun, kumisan isasama na natin yung word na nagsasawa. Kumisan siguro kailangan ko muna magpahinga. Kumisan na naiisip natin yung gano'n sa ating pananampalataya Kumisan naisip natin, huwag muna akong dadalo ngayon kasi may gagawin ako. Kumisan naisip natin, siguro kailangan kong magbasa ng yung ibang pan ba? Alam niyo po, marami pong mga, sa tulad natin, marami pong mga nag-i-inject o mga sa ibang sikta, mayroon po talagang nag-i-inject sa ating isip na iba yung ginagawa ninyo, mali ang ginagawa ninyo. Kung minsan naisip natin siguro kailangan kong pakinggan yun. Hindi po. Tulad nung sinabi nung napanggit kanina na kailangan may suot natin yung mga baluti na yun para hindi po tumalap sa atin yung mga bagay na yun. Kaya pili tayong manghina, pero wag po tayong umalis. Yun po ang ibig sabihin nito sa number 1. Kaya failure isn't final until you let it define you. Yung pong panghihina po natin, yung pong sabi itong pagko-contemplate natin. Ano ba yung sabihin ng contemplate sa Tagalog? Pagdadalawang isip natin sa ating pananampalataya ay hindi dapat, wag nating ang ibig sabihin dito, wag nating maging final, wag nating i-final yung pagdadalawang isip natin. Kasi kung i-final natin yun ang magdi-define na tayo ay nagapi ng ating kalaban. Kaya, kung nagdadalawang isip man tayo, laban lang tayo. Kasi kumisan kadalasan pag nagdadalawang isip tayo, pag may nagawa tayong hindi maganda,
nagdadalawang isip tayo eh. Halimbawa, sabihin na natin na nakagawa ka ng masama. Kuminsan nagdadalawang isip tayong lumapit sa ating Panginoon. Pag may nagawa tayong mali, kuminsan nagdadalawang isip tayo, nagko-contemplate tayong lumapit. Nagdadalawang isip tayong lumapit sa ating Panginoon. Pero wag po yun ang gawin natin. Sabi doon, kailan kung nag-fall man tayo, nagkamali man tayo, huwag po tayong umalis. Yan po ang ibig sabihin nito. If we fail, we should not move out. Kailangan mag-grateful pa rin po tayo sa ating pananampalataya. Huwag po tayo mag-contemplate na ay, nahiya akong pumunta dyan kasi may nagawa akong kasalanan. Huwag pong ganon. Huwag po natin isipin na ganon. Dapat, kung may nagawa tayong kasalanan, dapat lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Kasi siya lang pag-asa natin eh. Kailangan mag-inform tayo. Huwag po natin gayahin sila Adan at si Eva na nang nakagawa ng kasalanan ay nagtago. Hindi, huwag po natin gayahin yun. Huwag po tayong magtago pag nagagawa tayo ng kasalanan. Number 2. Number 2. Faith looks foolish before it looks fruitful. Ito po yung sinasabi dito, no? Faith looks foolish before it looks fruitful. Yung iba, iniisip nila na ang pananampalataya natin ay parang naloloko lang tayo. Or ibig sabihin ay, ang ginagawa natin dito ay kalokohan lang. Ang ginagawa natin dito ay parang itinuturing mo tayong parang masira ulo. Hindi kasi kung hindi po ganun yun. Alam niyo po, babanggitin ka na naman alam niyo po yung patay niya na si Juan. Pag nakikita niya yung mga born again na sumasayaw, tinatas ang kamay, nagpupuri sa Panginoon, sabi niya, nasisiraan daw ng ulo yung mga yon. Yun ang lagi niya sinasabi kung sa mga born again na gano'n yung mga sumasayaw, tinatas ang kamay. Sabi niya, na nasisiraan daw ng ulo. Pero hindi po yun. Alam niyo po, sa Bible, napag-aral na natin dito ng mga nakaraan. Sa Bible, ginawa po yun ni Haring David. Alam niyo po, ano ginagawa ni Haring David nung kinuha nila yung banal na tipan sa bukid? Habang naglalakad sila, si David, nakalagay doon, nagsasayaw, nakasuot ng ipod, nagsasayaw, tinatas sa mga kamay. Nung makita siya ng kanyang asawa, tinuya siya. Sabi niya, para kang siraulo na sumasayaw sa harap ng mga babae, sabi niya. Pero ano sabi ni David? Kahit ano gagawin ko para lang mapapurihan ang Panginoon. Amen ba? Kahit ano gawin natin para lang mapapurihan ang Panginoon. Alam niyo ba ang consequences nun? Yung ginawa nung asawa ni David, yung tinuya niya si David. Nakalagay po sa Bible yan. Simula, hindi nagkaroon ng anak yung asawa ni David na yon. Makikita naman natin sa ating buhay, yung pag sinasabing hindi nagkakaroon ng anak, hindi magiging fruitful yung ating buhay. Kaya, hayaan lang po natin yung mga nagsasabi sa atin na para tayong mga baliw pag tinatas natin yung ating mga kamay at nagpupuri sa Panginoon. Kasi sa kanila po ang curse nun. Hindi po sila magiging fruitful sa kanilang buhay. Doon sa sinasabi kong laging na tumutuya sa mga Kristiyano, sa mga pag nagsasayaw ng kamay, nagpupuri sa ating Panginoon, sa totoong buhay, hindi rin po siya nagkaanak. Patay na kasi ngayon, pero yun ang isa sa mga matinding tumutulig sa mga Kristiyano. Sa totoong buhay, hindi rin po siya nagkaanak. Oo, kilala niya. Lagi niyang pinangungontra sa mga Kristiyano,
nagsasayaw-sayaw doon tayo, nagtatas ng kamay. Yan. Kaya, namatay po yun sa ibang bansa. Oo. Yan ang lagi niya yung kinukuha sa mga born again. Wala siyang may pintas eh. Yun lang may pintas niya eh. Yung, bakit daw tayo nagsasayaw parang mga baliw. Hindi po nagkaanak si Soriano. Kaya, yun po ang isa sa mga nangyari sa Bible na pag tinutuya mo yung tinuturing ng ibang tao na bali yung ginagawa natin, sa kanila po mapupunta yung curse na hindi sila magkakanak. Hindi sila magiging fruitful sa buhay. Yun po yung pangalawa. Na faith looks full, but it looks fruitful. Kaya, ano yung sabihin? Faith looks foolish before. Sa paningin nila, foolish tayo. Pero sa atin, ito ay magiging fruitful po sa atin. Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak. Yan. Pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Yun po yun. Pag tinutuya po nila tayo, sila po ang nagtatamasa ng curse o ng sumpa na hindi magkaka-fruitful sa kanilang buhay. Number 3 po dito sa topic natin, your weakness is where God shows off. Hindi kailangan maging superhero para makatayo. Yan po ang isa sa mga natin dito. Hindi po natin maging kailangan superhero para tumayo dito, para may praise natin yung Word of God. Hindi po natin kailangan maging superhero para tayo ay ma-share natin yung Word of God. Hindi po. He gives strength to the weary and increases the power of weak. Isaiah chapter 40 verse 29. Alam niyo po yung weakness hindi mo kailangan isa rin po ito sa mga kwan ni Saul. Si Saul po, ilang beses siyang nanalangin sa ating Panginoon, napagalingin siya sa kanyang karamdaman. Pero anong sabi ni hindi, wala po tayo sa verse na yan. Pero naisip ko lang yung weakness po natin, siya po sa Paul po, mayroon po siyang karamdaman. Hindi binanggit sa Bible kung ano yun. Pero malamang tungkol sa mata. Kasi simula nung di ba, nung nakilala niya si Jesus Christ, nagkaroon siya ng liwanag. Hindi, wala sa Bible yan, pero sa mga nababasa ko lang, maaaring sa mata. Kasi may tagasulat si Paul eh. Si Paul, may tagasulat siya sa kanyang mga episode. Sabi doon, pag makikita doon, makikita yung sulat niya na sulat ni Paul talaga na malalaki. Ibig sabihin siguro parang blurred siguro ang paningin niya. Maaaring isa yun sa mga sakit niya na kinuha niya. Kaya, ilang beses na nanalangin si Paul sa Diyos na pagalingin siya. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? My grace is enough. Sabi doon. Isa po yun sa mga dapat tandaan natin. Kung may mga pagkakamali man tayo, pagkukulang tayo, may wini-wish natin sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng ating Panginoon kay Paul, my grace is enough. Sa iyong kahinaan, ano sabi ng Diyos doon? Ano sabi ni Paul pala? Sa aking kahinaan ay nakikita ang kalakasan ng Panginoon. Amen ba? Sa ating kahinaan po, makikita yung kalakasan ng ating Panginoon. Wala dyan eh. Kaya banggit ko na, Ito po yun. Isaiah chapter 42 verse 9. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Ito po yun, ibig sabihin nun. Ang naging testimony po niya ay si Paul, si Apostle Paul po. Dahil sa kanyang kahinaan daw ay doon lumalakas ang Panginoon.
sa Kanya. Amen ba? Sino ang binibigyan ni Lord ng lakas? Yung mga pagod, yung mga mahina. Kaya kung feeling natin wala na tayong energy at wala na tayong gana, umiling lang po tayo sa ating Panginoon. Kaya baka sabihin din natin, Panginoon, na sa iyong kainaan, doon ako malakas. Kaya napakaganda po yung mga kumisan nagpapatuto dito sa harap na may ginagawa ang Panginoon sa kanila, sa kanilang kahinaan, may ginagawa ang Panginoon. Yun po ay nagiging kalakasan din po sa mga kongregasyon po. Kaya kung may mga gusto magpapatuto po sa inyo na sa inyong deepest part, sa inyong pinakamadilim na bahagi ng buhay at ina-uplift kayo ng ating Panginoon, napakaganda po yung mga nagtitestimony dito para sa kongregasyon po yun, nagiging na-uplift din po. Napapatunayan, sabi doon, sa iyong kainaan, doon lumalakas ang Panginoon. Doon napapatunayan yung kalakasan ng Panginoon sa ating kainaan, sa pagtulong niya sa atin. Amen? Kaya, God is not looking for your strengths. He's waiting for your surrender. Yan po. Yan po yun. Hindi po kailangan ng ating Panginoon yung ating strengths. Ang sinasabi po dito. Ang kailangan po ng ating Panginoon ay yung pag-surrender sa Kanya. I-example ko si Paul, si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, napakayaman, napakatalino, isang sikat na tao sa Jerusalem. Bakit ko nasabing gano'n, napakayaman, napakatalino at sikat na tao? Sabi niya, sa Bible, nag-aaral ako kay Gamaliel. Yung kay Gamaliel po, isa sa pinakasikat na university noong unang panahon. Tapos, sabi niya, naging Romano ako, sabi niya. Noong unang panahon, hindi ka pwede, kung Hudyo ka, hindi ka maaaring maging Romano kung wala kang pera kasi yung binabayaran yun. Kaya, sikat na tao. At bakit ko nasabi, sikat na tao siya? Kasi, humingi siya ng sulat para puksain lahat yung mga Kristiyano eh. Kaya ibig sabihin, malakas siya. Pero anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinababa siya ng Diyos. Kaya, sabi ng Diyos, hindi ko kailangan. God's not looking for your strengths. Sabi doon. Kaya siguro nung humiling si Apostle Paul sa kanya na pagkahiling siya, sabi niya, my grace is enough for you. Dahil sa iyong kainaan, dahil sa ating kainaan, lalakas po ang ating Panginoon. Yung po ang ibig sabihin nun. Hindi kailangan ng ating Panginoon yung ating stress para mag-serve po tayo sa Kanya. Ang kailangan lang po na ating Panginoon sa atin, yun po ating pagsunod. Yun po. He is waiting for our surrender. Yun lang po ang kailangan ng ating Panginoon sa atin. Yung ating pagsunod. Kaya, kung nangihinaman tayo, sunod lang po tayo. Conclusion. Conclusion na pala tayo. Maraming na tayo matapos. Supply man tayo, pero hindi tayo tinawag para sumuko. Yan nga. Kung may supply man sa ating buhay, hindi po tayo tinawag para sumuko. Yun po ang kailangan natin. Kung bumagsak ka, tumayo uli. Kung pinagtawanan ka, pagtawanan din natin sila. Ayun. Tumawa ka rin at magpatuloy. Kung mahina ka, doon mismo kikilos si Lord sa atin. Amen. Wala